February 6, 2023, a magnitude 7.8 earthquake struck Turkey and Syria. Houses and buildings were reduced to rubble. More than 50,000 lives were lost. The total earthquake in Turkey and Syria refers to that in question, with the same or even worse massive quake happened in the Philippines. After all, the Philippines is located in the Ring of Fire, a long horseshoe-shaped geological belt along the coast. Ayan, kung napapansin nyo yan, yung kulay-pula na yan, yan yung tinatawag na ring of fire. Yan yung fault line na nakatulay doon sa mga kontinente na yan. At kasama dyan yung Pilipinas, ayan yung halos lahat. Lahat ng sa Pilipinas, yung kulay-pula. So, ibig sabihin, puro type of fault line. Pacific Ocean, characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. We have around more than 150 active faults. So some of these faults are small, and some of these are large, are big in them. There are all monitoring these active faults because we have 116 seismic stations spread all over the country. One of these active faults is the West Valley Fault System, a 100-kilometer fault that traverses. Ayan, yung sinasabi kanina ni Sir Mio, yung West Valley Fault na yan. So, kung sakasakali, pwede maghiwalay talaga yung isla ng Luzon. Ahatiin niya yan. Kung ganun talakas ang lindol na tatama sa atin. Bulacan, Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite, and Laguna. A stretch of the fault is located in Metro Manila, which has some of the most densely populated cities in the country. There are theories that so-called the big one will occur if the West Valley Fault System moves and causes a magnitude 7.2 earthquake. The term big one was originally coined for the worst case scenario that might be generated by the West Valley Fault. It's 1.7.2. But that's the worst case because based on the evidence, that's a maximum earthquake that we can generate. I think that I can say exactly but there were one or two small events along the West Valley Fault. I think it's 2018 or 2017. If you're near the epicenter, of course, the ground shaking that you will feel will be stronger. Parang again, ang gusto nga sabihin would be like bomb. Okay, so a bomb says 10 watts. And if you're closer to the bomb, of course, the intensity of light that you will feel will be stronger as, say, you were like farther from the bomb. The Japan International Cooperation Agency, Metropolitan Manila Development Authority, and FIVOX conducted an earthquake impact reduction study for Metropolitan Manila. Released in March 2004, the study says that a magnitude 7.2 earthquake caused by a West Valley fault may result in the loss of thousands of lives and the destruction of many structures in the country's capital region. It likewise indicates that such a powerful temblor may bring death to 33,500 people and injury to 100,600, as well as heavy damage to or total collapse of around 160,000 residential buildings. A 7.2 magnitude earthquake may also damage roads and bridges, according to the same study, as eruption of fires are also seen as highly possible. The analysis was released in 2004, or 19 years ago, and Metro Manila's population has grown since. Thus, in another study titled Greater Metro Manila Area Risk Analysis Project released in 2013, the possible death toll from a magnitude 7.2 earthquake in highly urbanized Metro Manila is pegged at more than 37,000. Based on our seismic data, the request interval is between 400 to 600 years. And the last time it was in 1658. So 1658, that's plus 400, which is the lower limit, that's 2058. So again, it could be in 2058 or it could be plus 600 years, plus 200 years more. There are uncertainties, okay, may error yan, plus or minus probably several decades. And so that's the reason we're saying that it may happen. Ayan, di ba? So,
So yung prediction nila, so pwede mangyari 2058 or pababa. Kaya yun, gano'n na lang yung trigger ni BDO na maprotektahan yung ano nila, yung property. Sino ang dapat tutulong? Tayo. Diba? Tayo na sundalo ng bangko eh. Private na lang tayo. Pero habang nandun tayo, sundalo muna tayo. Tayo magpoprotekta sa kanila. So hindi ko na siguro pahabaan yan. Medyo 15 minutes yan eh. Pinakita ko lang sa inyo, ano ba yung itsura kung tatamaan ng at itong West Manipur, specifically yung Metro Manila na nandito tayo ngayon. So yun yung magiging epekto. Kaya yung mga eksperto ng BDO, ina-address nila yun. Ano ba pwede natin gawin para maprotektahan natin yung bangko? So siyempre, nandito tayo yung ano nila eh. Yun nga, kaya sinabi ko, tayo yung sundalo nila. Tayo yung magpoprotekta sa kanila. Kahit sa anumang paraan. Kasi nandito tayo eh. Ayan. So, dahil dyan, umpisa ko na yung module na ginawa natin. Ito yung tinatawag na BCP, Business Continuity Plan. So, ano ba ibig sabihin ng Business Continuity Plan? Diba? Yun yung pagbalik natin sa normal na operation sa pinakamadaling paraan, sa pinakamabilis na paraan. So, hindi ko na isa-isahin lahat no, kasi yung kailangan lang ang kailangan lang na makuha nyo, ano ba talaga yung papel na gagampanan natin? Kaya tayo pinatawag. Pinatawag tayo ng bangko, pinili tayo, base dun sa mga lugar kung saan tayo nakatira. Kasi ang iniisip ng bangko, tayo ang pinakamabilis na mag-responde. Kung sakasakaling maganda pag ganitong trahedya sa atin. Kasi hindi natin masabi yan, hindi natin. Ito na, ayaw naman natin talaga, syempre, Panginoon man ang plano kung ano man mangyari. Kagaya ng halimbawa, hindi lang ito, yung mundo, yung dati, di ba? Binahan tayo. Nilubog lahat ng lugar dito sa atin. So, hindi natin inasahan yun. So, ganun din sa Lindol. I-skip ko na siya yung yan, nakabasa niyo ba? Sa likod din yan, maliit. Yung nasa likod, hindi mo mabasa, no? Ay, ito ba? Purpose ng Business Continuity Plan. Ayan, Business Continuity Plan are designed to help organizations recover from a disruption. Ayan, disruption in service. Specifically, this plan provides policy and guidance to ensure that the Manila Group of Companies, tayo yun, yung Manila Group of Companies, can respond effectively to a disruption and restore essential services to the public as quickly as possible. So yun, tayo ang naatasan doon. Kaya mapapalan tayo na naatasan, na pinili tayo para maglingkod. Diba? Ano ang objective natin? Diba? Para maging yung procedures, kailangan natin yun. Hindi ko nababasahin lahat. Tapos, mabawasan ng injury ng mga empleyado. Kung sakasakaling bukas yung bangko, may mga tao sa loob, may mga kliyente, tayo ang tutulong sa kanila. Protect essential facilities, equipments, vital records, and other assets. So, number 1 yun, di ba? Kung titingnan natin, ano ba yung 11 General Order number 1 natin? Di ba? To protect lives and properties. O, di ba? Doon tayo papasok doon. Yan. Reduce and mitigate disruption to business operations. So, papasok tayo doon para mabawasan ang mga disruption. Halimbawa, may nagkaroon ng riot, ng chaos doon, kaya tayo nagdoon
para mapigilan sila, para yung trabaho ng bangko magtuloy-tuloy. Ayan. Malalaman din natin, ayan, identify managers and other staffs who might need to be relocated depending upon the emergency. So, trabaho na rin namin yun dito sa agency. So, kayo tutulong lang kayo sa amin. Ayan. Identify teams which would need to respond to a crisis and describe specific responsibilities. Kaya nandito kayo ngayon. Kayo yung mga na-identify namin na gagawa niyan, tutulong sa amin para pagdating ng ganyang senaryo. Hindi natin hinihingi yan, pero di ba, sabi nga nila, kailan ka pa mag-cover kung tatamaan ka na ng kidlat? Di ba? Kailangan, lahat ng bagay pinaghahandaan. Mabuti man yan o hindi. Di ba pa rin pag lagi tayong handa? Ayan, provide support to client, employees, and their families during an event so that employees know that the safety of their families has been addressed and that employees will therefore be available to work and help restore clients' function. So, tutulungan natin sila para yung trabaho nila hindi rin mantala. Kasi ang pinaglilingkuran natin, sisilbihan ng bangko, taong bayan pa rin mga depositors niya, mga clients niya, umaasa din yun. Ayan, identify alternative courses of action to minimize and or mitigate the effects of crisis and shorten the agency response time. Kaya pinili kayo na mas malalapit para yung responde mapabilis, mapaiksi yung oras ng pag-responde natin. Kasi alam nga naman na may nangyari sa Metro Manila, doon sa isang branch sa Maynila, ang pupunta galing Cavite. So wala na, di ba? Paano ko siya makakarating? Kung sira-sira na nga yung kalsada, putol-putol na yung tulay. So imposible na makakarating. Kaya tayo na nakapaligid doon sa mga branches na yun, tayo yung naatasan noon. Ayan, recover quickly from an emergency and assume full service to the public and in a timely manner. So yun yung purpose ng ano natin, ng business continuity. Ayan, so pupunta na tayo sa mission. Ano ba talaga yung mission natin? Skip ko na yung babaw. Diba? Ang trabaho natin, to defend branches in order to enable them to provide banking services for the disaster area. Yun yung mga branches na tinukoy nila. Based doon sa pag-aaral ng BPO, 17 branches ang may hawak tayo na yun yung didepensahan natin. Ang tawag nila doon ay resiliency branch. So, yun. Kaya pinili kayo, 10-10 bawat branch na kung sakasakali mangyari yun, makaka-responde tayo. Yan. Skip mo yan. Ayan. So, ano ba yung scope ng plano natin? The plan will illustrate how the security agency can immediately respond to the potential impact of an emergency due to earthquake. Ayan, di ba? Tinetest tayo ng bangko. Gaano ba sila kabilis? Gaano ba kabilis yung mabuhay? Sino Manila mag-responde pag may ganyang senaryo? So, siyempre, hindi tayo magpapahuli. Sa tulong nyo, hindi naman kaya namin gawin yan mag-isa dito sa opisina. Kaya nandito kayo ngayon. Diba? Tulong-tulong tayo. Ayan, assumption. So ano ba yung assumption? Mineral assumption. The business continuity plan will cover 3 scenarios for the first 24 hours following an incident and for both 2 to 7 days following the incident. Ano ba ibig sabihin nun? Siyempre, kung nag-collapse siya yung building, halimbawa, hindi mo sila collapse, nasira, wala ng kuryente, puntok yung mga tubig, ang daming damage, so hindi kaya i-restore ng 24 hours yun. So, may dapat within 7 days, ma-restore na yun. O minsan ka 24 hours lang kung kaya. Pero hindi nila kaya gawin yun kung sila lang. Diba? Kailangan natin na nandun tayo para ano? Para bantayan sila. Diba? Kasi paano sila kapagtrabaho? Ang daming tao nagrarayot dyan. So walang ano, hindi may interrupt yung trabaho nila.
Kaya tayo nandun. Diba? Pipigilan natin yun. Ayan, detailed planning. Ayan, the following assumptions have been taken into account when developing the plan. Now, in the event of major earthquake, how to defend resiliency of branches and customs. So yan, paano natin i-depensa ang mga branches na yon. In the event that it would need to prepare to evacuate video employees and their families outside NCR if they desire. So, di ba? Hindi lang dun sa loob yung trabaho natin, specifically dito sa agency, hindi lang yun yung tinatrabaho namin. Pati din yung welfare ng mga empleyado, pati kayo, yung welfare nyo rin. So, hindi lang naman tayo nakapokus sa kanila lang, hindi sa inyo rin. In the event of civil unrest, looting, and or chaos due to major earthquake. So, di ba, hindi iwasan? Nakawan, lalo na bangko yan. Baka sabihin nila, nasira yung vault ng bangko, lalabas yung pera. Di ba? Nakakawin nila. Ang laki ng tenong potential nun. Ang dami mag-iisip nun. Nakapadlock pa nga lang yung bangko. Pinapasok na eh. Di ba? ATM, nakaselyo yan. Pero ninanakawan pa. Lalo na kaya kung pagkaganon. So doon tayo papasok. Yun yung papel na gagampanan natin. I-secure ang property nila. Bantayan. Diba? Ayan. First plan and purpose to defend resiliency, branches, and custom. Ayan. Emergency response team, yung kagaya ng diniscuss kanina ni Sir Pio, will be mobilized to assess the situation of the bank and assure safety of the employees and clients. So yun yung trabaho natin, di ba? Kung down yung system, down yung telepono, hindi na kailangan natin magtawagan. Automatic yun. Matic. Sabi sa Trumel, matic daw. Pagka nangyari yun, alam na natin kung anong gagawin natin. Ito yung mga susunod na procedure na yan na makikita nyo kung ano yung gagawin natin. Hindi na natin kailangan tumawag kasi kailangan telepono eh. So dapat nakatanim na sa atin yun. Alam na natin step by step kung ano yung gagawin natin. Kaya kayo nandito ngayon. Ayan, backflow guards who are residing nearest in the area will be deployed in the disaster zone. So di ba, kung mapapansin nyo, doon kayo sa malalapit na branch. Pero yung selected branches lang yun, yung sinabi ko kanina, 17 branch. Kung sakasakali lang. Di ba, hindi naman natin hinihingi yun. All buffer guards will be trained to act independently in such fortuitous event. Di ba? So mag-act independently, yun nga sinasabi ko kanina, sinasabi rin ni Sir Pio, paano kung mag-shutdown lahat ng communication? So dapat alam na natin yun, yung gagawin natin. Yan, implement maximum security measures to protect the bank's asset. Ano ba yung asset ng bangko? Sino nakakalam? Ha? Anong asset ng bangko? Kasi nandun tayo para protektahan daw yung asset ng bangko. Anong asset ng bangko? Ha? Pera? Ano pa? Yun, empleyado. Tsaka? Ito, property nila. Yung branch mismo, asset nila yun. Paano sila magkaroon ng pera din? Wala naman silang branch. Saan yun? Nakalapag lang yun. Diba? So, yun yung trabaho natin. Protektahan ang asset nila. Pera, empleyado, structure ng bangko. Babantayan natin yun. O protektahan natin yun. Yan. Make a report ayun. Make a report based on the current situation. So normal yun. Kaya tayo, lalo na sa mga YC dito. Diba? Automatic yun. Gumagawa tayo ng report. Any unusual event na nangyari sa branch natin, hindi man yan, kahit anong unusual, nire-report natin kaagad. Hindi lang verbally, kundi gumagawa tayo ng written report para sa documentary. Ayan. Ang letter B, second plan and prepare to evacuate video employees and their families outside NCR. So, ang support na lang yung gagawin natin dyan. Si agency na, kung halimbawa, meron namang sasakyan na pwedeng gamitin, so si agency na ang mag-mobilize doon. Basta tayo, ang trabaho natin, protektahan sila habang tayo nandun.
Ayan. So letter C. Papasok tayo dyan. Defend the branches for civil unrest, looting, and chaos. Ayun ka. Deploy security personnel will implement maximum security measures to protect the bank's asset. Yun yung kagaya na sinabi ko kanina. Doon papasok tayo. Yun yung papel natin, nagagampanan. Kasi ang PCP, parang isang, ano yan eh, isang puno. May ugat, may branch, may dahon, may bulaklak, may bunga. So himay-himay yun. Pinagsama-sama tayo, hindi po kayo lang. So parte kayo yung structure na yun. Kung wala kayo, walang dahon yung puno. Ano mangyayari sa puno? Mamatay. Diba? So lahat tayo, mahalaga yung papel na gagampanan natin doon. O diba? Halimbawa, si video, siya yung buong puno, trunk ng puno. O si agency naman na yung ugat at saka kayo naman yung mga dahon. Kasi kung wala kayo, hindi tutubo yun. Diba? Mamamatay yun. Hindi lang yung isa ang mamamatay. Lahat yun apektado. Kaya isipin natin na napakalaki ng papel na ginagampanan natin. Hindi lang basta sahod lang. Hindi yung dapat may puso tayo. May concern tayo sa trabaho natin. Sa labas man tayo sa loob ng trabaho. Diba? Ganun lang yun. Maintain contact to law enforcement agencies if communication is available. Diba? Mobile phone, signal, internet, landline. So kung mayroon namang signal, so siyempre, may mga number naman tayo doon, ng mga emergency hotlines. From time to time, kailangan natin mag-update sa kanila kung may communication. So yun, ito yung pinakamagandang parte na. Ito na yung gagawin talaga natin kung sakasakali, yung D. So ito, based yun sa plano ng BTO at saka ng mga agency, nag-come up ng ganitong senaryo. So ito, pakatandaan sana natin, ito yung step by step na gagawin ninyo natin. Diba? Sequence of action, actions to be executed by guards assigned to defend resiliency branches. So, base 1, earthquake reaction. Halimbawa, nagkaroon na ng lindol. Nangyari na yung natin, hindi inasahan na mangyari. Diba? So, ano muna unang gagawin? Number 1, duck cover and hold. Nasa bahay kayo, halimbawa, diba? Wala kayong pasok, yung time na yun. So, siyempre, kahit nasa bahay tayo, i-perform natin yan, hindi lang doon pakitang tao lang, may earthquake drill, saka lang tayo mag-duck cover and hold. So, walang essence yung gano'n, nagpa-practice tayo, pero sa buhay natin, hindi naman natin ina-apply. Pakita lang doon, pero pagdating sa atin, hindi naman natin ginagawa. So, kaya nga, ginawa nilang procedure na yan, dahil alam nila, epektibo yan. Diba? So, hindi naman natin may iwasan, mag-panic tayo, pero dapat lagi tayong presence of mind. Dapat alam pa na natin lagi. Okay, sa kapakanan ng mga hindi pa naka-experience ng mga dreams, okay? Ano ba yung tinatawag na duck, cover, and hold? Okay. Yung mga hindi pa naka-experience. Yan, na-cover yung mga Okay? So, ibig sabihin nun, mag-duck, no? Kung mayroong tables, okay, kung mayroong tables, nandun kayo sa ilalim. Okay? Pag sinabing duck, Duck, cover, pwedeng kamay, pwedeng lambok, o ano pwede. Bakit pinoproteksyonan yung ulo? Sapagkat yan ang lugar o parte ng katawan natin na pinakamarami ang dugo na lumalabas. Pag tinamaan ka dyan, okay? Lalo na yung mga makakapalang buhok, yung madali lang yan. Di ba? so, duck, cover, Ibig sabihin ng hold, walang gagalaw kasi ibig sabihin nun may shaking. Nakuha nyo? Okay? While shaking, hindi kayo pwedeng gumalaw. Hintayin ninyo na huminto, saka kayo pwedeng gumalaw. Ito ay, sabi niya ni Mr. Traiso, kung sa bahay ninyo or dumating man ito doon sa duty ninyo, at least alam ninyo kung ano ang inyong gagawin. Baka mamaya, mayroong isa sa inyo, Ma'am, anong ginagawa mo? Ano pala hindi mo alam?
Okay? Ikaw ngayon, nakayakap ka lang doon sa poste. Hindi ganun, walang nakalagay doon. Okay, nilinaw ko lang kasi alam ko yung iba dito hindi pa nakaranas nun ng mga drills. Okay? So yun, yung DAP, cover and hold. Okay? So item number 2 dyan, yung sinabi na natin, yung family. Ayun, kaya kami kahit na walang little, nagpo-cover and hold kami. Ayan, so ipa-perform natin yun kung sa bahay na tayo. Halimbawa, nangyari yung gabi o non-banking hour. So, perform natin sa bahay, tulungan din natin yung pamilya natin kung ano yung procedure na yun. Napaka-importante nun, alam din ng pamilya natin. Tama yun. Turuan nyo yung family nyo. Oo. Yung mga anak nyo, misis nyo, mag-anak nyo. Turuan nyo. I-share nyo yun kasi makakatulong yun. Oo. So yan, si video naman, hindi naman tayo pinupwersa. Diba? Na kaagad-agad sila ang unahin natin. Kung mapapansin nyo dyan sa number 2 item na sequence na ginawa nila, ano ba yung nakalagay dyan? Secure family. Diba? Family first. Diba? Hindi nila sinabi na kailangan pag lumindol, takbo kayo kaagad dun sa branch, bayaan yung magkandamatay ang mga pamilya nyo. Hindi ganun. Diba? Ano pa rin, respeto pa rin nila tayo, binigyan pa rin nila tayo ng karapatan para sa sarili natin, sa pamilya natin. Uunahin natin yun, ano man ang mangyari. Di ba? Nakalagay dyan. Secure our family. Yung mga nandito, may pamilya dito.